Shalom muli mga kaimet, mga kapatid, mga kaibigan at mga kilala at masugid na taga-subaybay. Isang maalab na umaga muli at maalab na shalom, kapayapaan ang sumaating lahat from our Supreme Creator and the God of Abraham, Isaac, Jacob may protect us today. And ngayon muli narito tayo sa ating kabukiran, okay? At ang ating background ay yan po yung ating puno ng langka, no? At ngayong umaga ay gusto po nating muli magbigay ng spiritual inspiration or spiritual knowledge concerning ourselves patungkol sa humanity, and this is concerning our soul, no? And in our last episode we have discussed and learned that there are two kinds of sickness, the physical sickness and the spiritual sickness or the sickness of the soul. Now we are going to share today about the level of our soul, no? Mayroong sa Torah at sa Tanakh ay ang makikita lang natin ay yung soul, mababasa natin yung soul or spirit, but in Hebrew words there are at least three terms, Hebrew terms concerning the soul, and these three terms are called nefesh, ruach, which is translated as spirit, and neshama, which is the higher level one. And according to our kasal, to the kasal and to the kakamim, the sages, ang mga ito yung level of our souls. The first level of the soul is nefesh. Ito yung tinatawag na buhay, no? Yung magiging buhay po natin, no? At ito kung tayo nagiging living soul or nagkaroon tayo ng nefesh or buhay dito sa mundo, gumagalaw tayo po ay mayroong hininga, mayroon tayong buhay sa mundong ito because of that nefesh. At and then yung ruach, and the third one is neshama, the higher one. And in fact there are another ascent of the souls which is kaya and yekeda, but we will focus on these three levels for the sake of our understanding. Now ang sangayon sa kasal, ang mga level of these souls ay mayroong seats or mayroong thrones kung saan siya nakatira dito sa loob ng ating katawan, no? Yung nefesh, which is the lower soul, ito yung ating pinakamababang level ng soul, ay nandoon po sa ating liver, sa ating atay. At ang tawag po sa Hebrew ng ating liver, ang tawag po diyan ay chared. At yung ruach, which is the second level of the soul, is ruach, spirit, na yan po ay translate as spirit. At ito po ang kanyang set ay nandoon po sa ating heart. Ang tawag po sa Hebrew ng heart ay lev. And then the third level one, which is neshama, the highest level of our soul, ang kanyang throne, ang kanyang set ng kanyang kinaroroonan ay nandoon po sa ating brain. Yan po yung higher level of the soul. So now this is very important because it can be used, it can be utilized for us to have an ascent or tayo mag-elevate to God concerning this soul that God has given us. Now ang ating liver, sang-ayon sa mga kasal, ito yung throne ng ating desire, yung ating desire. Why heart is the throne, the set of our emotions, while the brain ay yan po yung set ng ating intellect. Okay, yung intellectual faculty natin nandoon po sa brain. So kung ating titingnan yung mga Hebrew words nito, going down, no? From up going down, yung brain ang tawag ay sa Hebrew ay muach, at ang kanyang initial Hebrew letter is mem, letter M. And then the next level down is heart, which is lev, with the initial letter of lamed or L. And then the next level, the lower level of our soul is
in the lever which is Khared, no, with the initial letter of Kaf. So yan po ay isang sangayon sa mga sa kasal ay yan po ay may mnemonic na meaning na king, or ang king kasi sa Hebrew ay Melech, no? Mem, Lamed, and Kaf, Melech. So according to this learning, if one rules his heart and his desire, his liver, his brain, no? Meaning to say, if his brain rules his heart and his desire, his liver, he is considered as king, no? He is considered, meaning strong man. He is a strong man that rules his emotion, his desire, and his lust, no? Kung mas mataas ang kanyang level ng kanyang soul, nagro-roll yung nishama sa kanyang ruwak at sa kanyang nefes. But ang opposite nito, no, ang opposite nung initial letters nito ng Khared na lower, second is yung lev, heart, and then muach, brain. Pag binaliktad pa tayo yan po ang ibig sabihin ay dog, no? Kasi ang dog sa Hebrew ay keleb, no? Keleb, like the heart. Keleb means like the heart. And yung keleb, no, pagka ang ibig sabihin, pagka ang ating desire, yung ating emotion ang nagro-roll sa ating brain, then we have an aspect of a dog, an animal, no? So that is why if only we have the nefes, wala na tayong kaiba. We have no difference from the animal. And sila parehas tayo, sila may nefes, may doon silang buhay, no? May nefes ang lahat ng hayop, no? Tayo mayroong nefes. But they have no intellect. They have no nishama in them. They have no nishama. Yung mga no, walang nishama. They have an instinct, but they have no intellect. No, they act like animal because yan yung tinatawag na lower soul. Lahat sila ay mayroong lower soul or nefes. So, sa atin ng mga tao, if we can elevate ourselves, no? We can elevate or have an ascent to God based on this level of the soul that God has given us. And that level of the soul can be utilized based on our learning, based on what we learned from the Torah, from our sages, from the Chachamim, okay, from the Chazal, and from the prophets, from Prophet Moshe and in his Torah. Makikita po natin na kung how are we going to elevate our soul based on the wordings that God has given to these prophets, to these minister instruments, to the sages, Chachamim, patungkol po dito sa ating soul, no? And so therefore, ito po ay malinaw po itong mga sinasabi o tinuturo ng mga sages, no? Dahil makikita natin sa isang tao pagka ang nag-rule sa kanya ay ang kanyang emotion o ang kanyang desire, nawawala yung spirituality, no? Ang nagagawa niya is labag sa Panginoong Hashem. Hindi niya ma-overcome yung desire, yung evil inclination. Hindi niya ma-overrule. And sang-ayon po sa the words of Prophet Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is the most deceitful, no? Deceitful or perverse part ng ating body. At kung yan ang magro-roll sa atin, ay hindi po maganda. Kaya nga ang Panginoong Hashem ay nag-utos sa mga Hudyo, sa mga Israelita na you have to know God, you have to know God. Okay? It is always prevalent in the Torah, in the Tanakh, and in the wordings of the prophets that we have to know God. Knowing God is above our faith, no? Hindi sa ating emosyon, no? Kaya maraming naglalapit sa Diyos based on their emotion, and it's not good, no? Pakiramdam niya totoo siya, but no, no? Kasi without the right knowledge of God, we cannot have a right faith or a true faith with God. Knowing God in His true essence and knowing God in His true identity based on the Torah, in the Tanakh, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na true faith or based on that the knowledge, the true knowledge of God. So therefore, we can have an ascent, magkakaroon po tayo ng elevation in ourselves from the lower
level, which is nefesh. Then the second one is ruach, and then neshama. Okay, so hopefully it gives us understanding concerning the level of the soul. May Hashem bless us all, and hopefully mag-subscribe po tayo, and like sa ating mga videos. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.